ang buong maghapon ay tsak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, misyong totoo ang basta. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, mga dapat unawain sa ating mga gawain, mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa, samahang totoo at kay saya. Walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, misyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Morning! Morning! Good morning, kaibigan. Recorded earlier po kami. Live! Kamusta ang inyong bakasyon? Sana'y nag-enjoy kayo at nakapahinga naman saan man kayo nanggaling. At ngayong araw, ninibago na ng mukha ko. Nakapahinga sa makeup to eh. Oo, totoo. Dahil ito, balik trabaho tayo, balik Maynila. Welcome! Happy Easter sa inyo lahat! Happy Easter! Well-rested lahat. Niligtas na naman tayo. Niligtas na naman. Correct, salamat po. Kaya naman yan ang tinututukan natin ngayong umaga dito sa Unang Hirit at asahan nyo na ang pagsisikip. Ito na nga, na-experience ko na. Madaming bus. Andam na. Oo, pagsisikip uli ng trapiko dito sa Metro Manila. Oo, lahat nag-uuwi ang kasing ganitong oras. Pasukan. Oo nga, pero kahit tapos na ang mahabang Holy Week, vacation, ang summer, painit na painit pa rin. Oh, yan. Kaya naman, meron pa kaming ihirit na summer gimmick this morning. That's right. Tara na sa Dagupan City sa Pangasinan para sa kanilang pinagmamalaking Bangus Festival. Perfect yan. Yes, nako, talaga namang nakakatakam ang mga gimmick nila doon sa Dagupan, ang ating Bangus Capital. Wala ka dun. Oo. Awkward silence. Hindi pwede pa doon sumunod Pwede pa doon sumunod. Ano ba mo? Sinigang? Ano? Alam mo kasi, nakatikim na yun ang luto ko sinigang na bangus. Kaya pala. Kaya namimiss ko. Doon makikita buti pa natin siya. ang, ayun sabi ko na ba, hindi mawala to. Ang mabilis na pagdedebong ng bangus, ang pagtanggal ng tinik nito. Yan at maraming pang ibang masasayang gimmick. Ihirit sa atin ni na Monica at Arn mamaya. Alright. Okay, pero bago tayo mag-bangus, balita muna tayo na dapat nyo malaman sa ating top hirit. Kahapon pa lang nagsimula na magbalikan sa Metro Manila ang mga bakasyonista sa pagtapos ng Semana Santa. Gaya na lamang sa pier ng Barkong Roro sa Mindoro, maaga pa lang ay pila na ang mga pasaherong pauwi. Karamihan sa mga ito sa Puerto Galera po piniling mag-Semana Santa. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa Batangas Pier. Oras-oras din ang pagalit sa mga bus na may biyaheng Bendia, Alabang at Quezon City para ihatid ang mga pasahero mula sa pier. Pero sa kabila ng pagtatapos ng Semana Santa, tuloy pa rin matinding seguridad na pinapairal po ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa ating bansa. Ayon naman sa National Capital Region Police Office, generally peaceful ang dumaang Holy Week. Bumaba rin daw ng 37% ang naitalang krimen nitong Semana Santa kumpara noong nakaraang taon. Bukod daw kasi sa mas pinaiting na police visibility sa mga matataong lugar, mas mabilis na rin daw ang publiko sa pagre-report ng mga insidente. Kaya agad nare-respondehan ng mga pulis. Saka ng penitensya yung mga kriminal, no? Di ba? Tahimik. Kaya makibalita na tayo sa mga pangunahing kalsada. Papasok po ng Metro Manila para sa pagbabalik Maynila ng marami nating kapuso. Nakatutok kayo sa North Luzon Expressway si Lala Roque
Lala, kamusta na ang daloy ng trapiko papasok ng Metro Manila? Good morning. Good morning, Iga. Naku, maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko dito sa NLEX. Yung mga papasok ng Maynila, lalo na yung choke points na binabantayan dito, ang Bukawi Toll Plaza at ang Dau Toll Plaza ay normal ang daloy ng trapiko. Inasahan na nga ito ng mga pamunuan ng NLEX dahil kagabi pa raw talaga dumagsa ang mga motoristang pabalik ng Maynila. Simula alas 7 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw ay doon talaga walang tigil ang buhos ng mga kababayan nating pauwi na sa Maynila. Sa ngayon ay inaasahan nilang hindi naman na masyadong dadami ang mga motoristang dadaan ngayon sa NLEX dahil kagabi na nga ay nagsimula ng magsiuwian ang ating mga kababayan. At sa mga sandaling ito, wala namang naitatalang aksidente sa kabutihang palad dito sa NLEX at maya-maya lamang ay ating pa rin kukumustahin ang daloy ng trapiko at maaring mga humabol pa na bumalik sa Maynila ngayong araw na ito. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Nasa South Luzon Expressway naman si Dano Tingungco at alamin na natin ang pinakauling daloy ng trapiko doon. Dano? Iga, nananatili pa rin maluwag ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane ngayon dito sa SLEX, particular dito sa Skyway, bahagi ng Bikutan. Pero dahil ngayong araw inaasahan ang pagbalik Maynila ng mga bakasyonistang galing sa mga probinsya, inaasahan na raw ang pagbigat ng trapiko sa buong maghapon. Sa monitoring ng Skyway Operations Center mula alas 9 kagabi, maluwag sa buong magdamag ang magkabilang lane ng Skyway SLEX. Wala ring naitalang anumang malaking aksidente, pero mula alas 9 kagabi, 13 insidente ng stalled vehicles ang naitala. 5 rito ang nagkaproblema sa makina, 5 ang naflatan ng gulong at 2 ang nag-overheat, habang isa naman ang naubusan ng gasolina sa biyahe. Sa mga oras na ito ay nakikita natin ang northbound lane ng SLEX, particular dito sa bahagi ng Bikutan exit. Sa nakikita natin ay maluwag pa rin ang daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Pero kahit ganito pa rin ang sitwasyon, inaasahan ng pamunuan ng Skyway na mag-uumpisa magbagal ang daloy ng trapiko mula alas 6 ngayong umaga na inaasahan magtatagal sa buong maghapon. Pero tiro tulad ng mga nakaraang taon ay inaasahan naman daw nilang mas maluwag kahit papano ang biyahe ngayon dahil sa binuksang Skyway. Kung sakali naman magkaaberya pa rin sa biyahe, tumawag naman sa SLEX hotline 0908-880-7539. At yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa SLEX, particular dito sa bahagi ng Bikutan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingungco. Sunod-sunod din ang dating ng flight sa Ninoy Aquino International Airport para sa mga kababayan nating pabalik na ng Metro Manila. Ba marami na delayed, ha? Delayed! At nakatuto ngayon si Victoria Tulad. Victoria! Igan, matapos nga ng Semana Santa at ng mahaba-habang bakasyon, nagsisiuwian o nagsisibalikan na sa Maynila ang mga nagpunta ng probinsya. Ayon sa pamunuan ng NAIA o ng Ninoy Aquino International Airport, inaasahan na hanggang bukas ay may mga hahabol papabalik dahil nga may pasok ng muli. Ayon pa rin sa pamunuan, wala namang dapat ipag-alala mga pasahero dahil on time ang lahat ng mga flight. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA 3. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa ibang balita naman, simula ngayong araw, ipagbabawal na ang pagmimina sa gumuhong bahagi ng sitio King King sa Pantukan, Compostela Valley. Matatandaan na nitong Biyernes Santo, gumuho ang bahagi ng bundok doon kung saan 5 na ang kumpirmadong patay. At simula kahapon, sinimula na ang retrieval operations para sa 17 pang pinangangambahang nailibing sa naturang minahan. 13 namang nailigtas sa nangyaring trahedya. Ayon kay Pantukan Mayor Celso Sareñas, na unang nasilip ang lawak ng pinsala, mukhang malabo na raw na may makita pang buhay sa ilalim ng guho. Mula po sa itaas, kitang-kita ang mga gumuhong parte ng bundok kung saan nakatayo ang may 40 bahay. Ayon kay DENR Secretary Ramon Pahe, posible raw bumigay uli ang ilang parte ng bundok kung muling umulan. Kaya naman ipatutupad na ang forced evacuation para sa mga residente sa lugar. Sa survey na isinagawa sa lugar ng Apex Mines na katuwang ang Mines and Geosciences Bureau, kita ang mga bitak sa isang bahagi ng bundok. Para tayong grade 1 kay Secretary Pahe, no? Gumuho kasi umulan, eh. Matagal na hong binabalaan yung mga tao dyan. Wala na talaga eh. Wala nang kakapitan, eh. Wala na, talagang Secretary Pahe, denuded forest. sumama ka rin sa muling pagkabuhay para ipanlugar ang ganyan, eh. Yung mga minahan na talagang winawarningan na, mga small scale kasi yan. Yes, yes. Kaya, Hindi kawawa yung mga regulated. kababayan natin pag ganyan na, hukay dito. Okay, samantala, 12 volcanic earthquakes ang naitala sa paligid ng Bulkang Taal kahapon, kung saan nakataas pa rin ang alert level 2. Pero kumpara sa mga naitalang volcanic quakes noong mga nakaraang araw,
Mas humina raw ang mga naitala kahapon na may lakas lamang na intensity 2 at 3. Pero tumaas naman ang carbon dioxide level sa paligid ng Taal. Tumaas na rin ang temperatura sa main crater lake. Ayon pa sa Phoebox, kinakitaan na rin ng bahagyang pamamaga ng lupa sa paligid po ng Bulkang Taal.